State of the Nation. Pilit na inaawat ng 4 na tao ang 2 lalaking yan na nagsuntukan sa harap ng isang mall sa Zamboanga City. Sa gitna ng gulo, isa pang lalaki ang nanakot sa mga tao gamit ang bolo. Sinipa niya rin ang isang barikada at nanuntok ng gwardya. Maya-maya binigay niya ang bolo sa kanyang kasama na siya namang sunod na nanakot. Base sa investigasyon, mga tricycle driver at security guard ang nagrambulan dahil sa issue sa parking. Patuloy na hinahanap ng pulisya ang mga sangkot at kakasuhan daw ang nagpasimuno ng gulo. Nauubusan na raw ang Pilipinas ng resupply ship na ipapadala sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi yan ni AFP Western Command Vice Admiral Carlos na kabilang sa mga sugatan sa pag-water cannon ng China Coast Guard sa resupply ship na Onaiza May 4. May report si Joseph Moro. Habang nasa resupply mission para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, hinarap ng mga sakay ng Onaiza May 4 ang pambobomba ng tubig ng 2 barko ng China Coast Guard. Kung dati pahapyaw lamang ang pambobomba ng tubig ng China, kahapon direktang tinamaan ang salamin ng bintana ng barko ng Pilipinas. Nasugatan sa nabasag na salamin ng 4 na tauhan ng Onaiza May 4. Nasugatan din sa kamay si AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos na sakay mismo ng winotter cannon na barko. Sa drone shot ng PCG, kitang-kita ang pagtama ng tubig sa ating barko. You must off your course and leave immediately. Mike 201, this is 4407. We are attending a wounded personnel inflicted by your vessel. Para gamutin ang mga sugatan, nagpadala ang BRP Sindangan ng medical team na binantayan naman ng China Coast Guard. Bago yan, dumikit hanggang sa kumaskas ang China Coast Guard vessel sa BRP Sindangan. Kung hindi naging maagap yung ating Coast Guard sa paglalagay ng fender dito sa gilid ng BRP Sindangan, ay baka mas malala pa yung nangyari doon sa pagsalpok nitong China Coast Guard 21555 dito sa BRP Sindangan sa tangkang paghaharang ng mga resupply ships natin papunta sa Ayungin Shoal. The Philippine Coast Guard personnel are really doing so much effort to prevent the collision. The Chinese Coast Guard personnel are just standing there and taking video. Perhaps that it was deliberate on their part. Nakalusot naman ang Onaiza May 1 na nakapag-supply sa BRP Sierra Madre. Ineskorta naman ang BRP Gregorio del Pilar ang Onaiza May 4 at BRP Sindangan pabalik ng Palawan. Wala naman ako napansin na intention to sink, just to disable. Kasi ang target nila is the bridge and the smokestack para maano yung engine natin. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi pa ito dahilan para gamitin ang Mutual Defense Treaty sa Amerika. We continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous action. I think that we cannot view this in any way but in the most serious way. Sabi naman ng US State Department, tutulong ang US kung magkakaroon ng armed attack sa mga barko, eroplano at mga tauhan ng AFP at Coast Guard ng Pilipinas alinsunod sa Mutual Defense Treaty. Pero kung may tuturing bang armed attack ang pang-water cannon ng China, I'm not going to speculate or get out ahead of any discussions in this regard. Sabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, Pilipinas ang muling sumira sa anilay pangako nito sa China at Pilipinas daw ang gumagawa ng gulo. Ayon naman sa DFA, wala raw kasunduan na pinasok ang Pilipinas sa China tungkol sa Ayungin. The Philippines has not entered into any agreement. I repeat, the Philippines has not entered into any agreement abandoning its sovereign rights and jurisdiction over its EEZ and continental shelf, including in the vicinity of the Ayungin Shoal. That has not been supported by any shred of credible evidence, sirang plaka. Paulit-ulit. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabulabog ang mga netizens sa iba't ibang bansa nang biglang malog out ang kanilang account sa Facebook at iba pang social media platforms ng Meta. Ang paliwanag ng kumpanya sa report ni June Veneracion. Attendance check. Nakapag-login na ba ang lahat? Pasado alas 11 kagabi kasi.
Kusang na-log out ang maraming account sa Facebook at nang subukan ng ilan na mag-login nang hingi ang app ng code. Hindi lang pala Facebook app ang nagkaroon ng global outage. Maging ang ilang apps ng Meta tulad ng Instagram at Messenger. Basamantala ring di nabuksan. Ilang user ang kinabahan. Sa isip ko na baka nahack nga. So, ang ginawa ko, ayun po, nagpalit po ako ng password agad. May ilang muntik ng mapurnada ang meetup. Tinintay ko na lang po mag-up yung server bago po ako makapag-chat ulit. Tapos matanong kung saan kami magkikita, ganun. Pati ang ilang negosyo na gumagamit ng social media para sa promotion, naapektuhan. Nawawala yung promotion namin for our shop kasi nga down yung stream. Sayang kasi yung kumbaga ilang hours ng kumbaga sa inyo sa network, yung airtime. Pasado 1:00 ng madaling araw, na-access na ulit ng mga Meta user ang kanila account. Sa notification ng ilang user, nakalagay na may ilan daw na nag-attempt na mag-login pero pinigilan doon ng Facebook. Ang web monitoring site na Down Detector nakatanggap daw ng halos 150,000 na reports ng problema sa FB dito sa Pilipinas. Di pa kasama ang sa Instagram at Messenger. Naranasan din ang Meta outage sa ibang bansa. Walang opisyal na bilang ng mga naapektuhang account. Base sa datos ng Data Reportal Digital 2024, number 1 ang Facebook sa mga platform sa Pilipinas na may 86.75 million users. Sinundan niya ng Messenger na nasa halos 60 million users. Ayon sa isang sociologist, mahalaga sa mga Pilipino ang connectivity, kaya ang massive outage sa Facebook ikinatakot ng maraming Pinoy netizen. Understandable siya sapagkat maraming parte ng ating buhay ngayon ang nakatali na sa social media. Sabi ko nga sir, hindi lang communication, digital footprints, and livelihood are now tied into social media. Humingi ng paumanhin ng Meta, pero hindi malinaw kung ano ang naging problema. Ayon sa spokesperson ng Meta, nagkaroon ng technical issue, bagay na agad naman daw nilang naresolba. Sinubukan naming kunin ang komento ng Department of Information and Communications Technology at PNP Anti-Cybercrime Group, pero wala pa silang sagot. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gusto ni Senator Robin Padilla na pigilan si Senator Risa Ontiveros sa pagpapaaresto kay Pastor Apollo Quiboloy. Kinumpirma ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kinausap siya ni Padilla at sinabing kakalap siya ng pirma sa mga kapwa-senador sa loob ng 7 araw. Sabi ni Zubiri, hihintayin muna niya ang desisyon ng komite ni Ontiveros bago siya magkomento. Si Senator Amy Marcos sinabing magtutulungan sila ni Padilla para mabaligtad ang pag-contempt kay Quiboloy. Nasa korte na raw kasi ang kaso ni Quiboloy pero iniimbestigahan pa rin ito ng Senado at Kamara. Si Ontiveros ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na nagsasagawa ng pagdinig sa mga reklamo laban kay Quiboloy. Wala pang pahayag sina Padilla at Ontiveros tungkol dito. Nadagdagan pa ang Kapuso stars and personalities na may bituin sa Eastwood City Walk of Fame. Kilalanin sila sa report ni Katati Bayan. Kabilang sina Miss Universe Philippines 2023 Top 10 finalists at Sparkle star Michelle D, Pulang Araw star Sanya Lopez, Abot Kamay na Pangarap lead Richard Yap at Sparkle Jimmy Artist Center consultant Mr. M. Johnny Manahan. Sa mga ginawaran ng Between sa 18th edition ng Eastwood City Walk of Fame ceremony. Under News and Public Affairs category, may Walk of Fame star na rin si GMA Integrated News Showbiz reporter Lars Santiago at DCWB anchor Joel Reyes-Zobel naman sa radio category. Pinarakalan din sa television category si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Little did I know that someday magkakaroon ako ng Walk of Fame. Sapagkat hindi naman ako artista But I am very, very proud and privileged to have this Walk of Fame. Ilan pa ang kinilala sa larangan ng pelikula, teatro at musika. Nasa event din si President and CEO Gilberto Duavit Jr. at Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Congratulations to everyone and sana maging inspiration kayo sa lahat ng tao sa industriya. 18 years ago nang itatag ni Kuya Germs o Herman Moreno ang Walk of Fame.
Bukod sa induction ceremony, nag-alay rin ng mga bulaklak at nagtirik ng kandila para sa bituin ng yumaong multi-awarded actress na si Jacqueline Jose. Katatibayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinilala ng Cannes Film Festival ang galing at husay ng pumanaw na veteran actress na si Jacqueline Jose. Sa Facebook, inalala ng prestigyosong French Film Festival si Jacqueline na naging Best Actress noong 2016 dahil sa kanyang papel sa indie film na Marosa. Si Jacqueline ang unang Pilipino at Southeast Asian artist na nag-uwi ng parangal. Sa burol ng aktres, ilan pang personalidad ang nagpunta para makiramay sa pamilya ni Jacqueline. Binangga ng truck ang kotseng yan sa South Luzon Expressway. Sa kuha sa likuran ng kotse, makikitang pumasok ang truck sa linya ng kotse at saka binangga. Bagamat gumasgas sa barrier sa gilid ng SLEX, nakaligtas sa aksidente ang mga sakay ng kotse, kabilang ang 2 bata at kanilang ina. Tumakas ang truck pero natunton sa C5 3 araw matapos ang insidente. Git ng driver sa pulisya, di niya alam na may nabangga pala siya. Inaprubahan na ng Committee of the Whole House ang resolution of both Houses number 7 na nagsusulong ng economic amendment sa saligang batas. Sa ilalim nito, bubuksan ng public utilities, basic education at advertising sa mga dayuhan. Nagpahayag ng pagtutol ang mga miyembro ng Makabayan Bloc. May mga kumwestiyon din sa proseso ng deliberasyon sa RBH7 at sa mismong charter change. Pero hindi sila umubra. Sa susunod na linggo, inaasang maisasalang na ang RBH7 sa ikalawang pagbasa sa plenaryo. Target ng Kamara na maaprubahan ito bago ang Holy Week break ng Kongreso sa March 23. Kailangan ding pumasa ang katapat itong resolution of both Houses 6 sa Senado. Imbes na maging empleyado ng isang kumpanya, mas gusto raw ng bagong henerasyon ang maging business owner o freelancer base sa isang survey. Kabilang dyan ang mga Gen X na ipinanganak mula 1965 to 1980 at mga Gen Y o yung millennials na isinilang mula 1981 to 1996. May report si Katrina Son. Bata pa lang, hilig na raw ni Don ang magnegosyo. Isinasabay niya ito kahit nung nag-aaral pa. Kaya nang matapos sa kursong marketing management, sinimulan niya ang car wrapping business. I started from the bottom, so talagang mahirap sa part ko kasi trial and error at first. Determination and patience ang kailangan mo sa isang negosyo. Ang negosyante namang si Jeyo Huete, sinubukan daw munang mag-apply sa trabaho pero di pinala. Ginawa ko siyang motivation to build my own business. When I fail on a certain thing, parang mas namomotivate ako gawin yung ibang bagay. At ngayon, mapalad siyang nagagawa ang mga gusto dahil may sarili ng negosyo. Sila Don at Jeyo ay kabilang sa mga Generation X at Generation Y na tila hindi sumunod sa nakasanayan ng karamihan na dumedepende sa trabaho. Sa survey na bahagi ng 10th study ng PhilCare, lumabas na mas marami sa mga Gen X at Gen Y ang self-employed bilang business owners, 36.3% ng kanilang respondents. Kumpara sa 12.8% namang nasa service and sales workers. Ang natitirang 9.5% self-employed professionals, kasama na ang freelancers. Ayon sa isang sociologist, ang pagdami ng mga sumusubok magnegosyo o mag-freelance paraan din ng pagsabay sa panahon. That our society has enabled people to be able to explore and to be able to create new models. There's this freedom now because ngayong araw kasi pag sabi mong trabaho, 'di ba? Nag-evolve yan 'di ba? From agricultural to industrial. And now you're seeing now that there's a new model that people can work effectively paski ikaw ay mag-isa lang sa bahay mo, na ikaw nga nila gumagawa ng sarili mong trabaho, ng sarili mong negosyo, sa sarili mong tahanan. Malaki rin daw ang naitutulong ng teknolohiya. Ayon pa sa survey, ang top 4 priorities ngayon ng mga Gen X at Gen Y ay health benefits, job satisfaction, monetary benefits at ang ease of travel. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipalalabas na ang upcoming feature film ni Suga ng BTS. Spotted naman sa Paris Fashion Week sina Jennie at Lisa ng Blackpink. May report si Aubrey Carampel.
It's a wrap for the 2024 Paris Fashion Week. Ang Blackpink member na si Jennie Kim tinawag na Gothic Princess dahil sa suot niyang ballet-inspired short tulle black dress. Spotted din doon ang isa pang Blackpink na si Lisa. All smiled si Lisa while donning an elegant long coat na may makulay na embroidery paired with black leather shorts. May special announcement naman si Suga ng BTS kahit nasa military. Next month, ipalalabas na sa mga sinihan worldwide ang feature film na August D-Tour D-Day the Movie. Tampok dyan ang highlight sa kanyang concert bago siya pumasok ng military. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.